Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito, huling vlog na natin ngayong gabi. Pag-usapan po natin sa ngayon ay yung family feud na pinakamatinding away sa pamilya. Ito po ay away sa gitna ng dalawang grupo sa pamilya ng pinakamayaman na bus company owner sa buong Pilipinas. Ang pangalan po nila, sila po ay anak ni Ricardo Yanson Sr. at saka ni Olivia B. Yanson. So, ang kanilang anak ay anim. Yung apat na anak ay nagsama. Ang kalaban nila ay dalawang kapatid na kakampi naman ng ina. Ang labanan sa kontrol ng korporasyon. Pinakamalaking bus company po sila. Hanggang sa ngayon, mula pa noong araw. Napakaganda nito yung istorya, sinimulan ng kanyang tatay at kanilang nanay na isang maliit, isang bus pa lang noong araw sa Negros Occidental. Ito po ngayon ay biyahe Mindanao, biyahe ng Cebu, biyahe ng Bohol, biyahe din ng galing Iloilo, papuntang Batangas, papuntang Maynila. Yan po yung mga series liner at saka yung Bachelor Express, sa kanila din. Yung Mindanao Transit, sa kanila din yan. Ang Rural Transit, sa kanila rin yan. Ano pag iba? Dami-dami lang mga bus company. So, ngayon, you can just imagine how they could manage. Napakalaki, no? At iba-ibang lugar pa. Ang dati malaking bus company sa Iligan, naalala ko, yung Fortune Express, binili rin nila yan. Napunta na sa Bachelor ngayon yan. So marami silang mga iba pa. Actually, inaalok nila yung mga bus company namin doon sa South Cotabato na yung Yellow Bus Line. Inaalok din nila. So ito po, sa gitna ng katotohanan na marami silang pera, ay ang mga magkakapatid po ay nag-away-away. So, mabuhay si Oliver Franco. So, yung away-away nila niyan is, sino ba dapat mamuno ng kumpanya, mga lahat ng bus company nila. So, alam ko, nag-divert na rin, may negosyo na rin mga real estate, ang mga magkakapatid, may negosyo na rin construction company. Ito alam ko si Ricky Yanson Jr., may negosyo na rin construction company. So ito po ang ating kwento ng buhay na pangmayaman. Pero nag-away-away. Ito po ang pinakahuli na nilabas ng kanilang nanay na nagsasalita. Kung gusto niyang away, hala, sige, away tayo. Parang ganun ang tipo. So, 90 years old, 92 years old na ito. Pero ganun pa rin. Kung sa Ilonggo pa, matandos Quiapon. Kasi mga Ilonggo family ito eh. Ilonggo at saka Cebuana. Cebuana sa Negros Oriental si Olivia. Parang pagbarinig ko yung pangalan ng nanay ni Ricky. Parang naalala ko yung naniligaw ang tatay niya kay nanay niya eh. Dawata na Olivia, ang gugma ko gihala. Balaanon nga gugma o gilip kuyawan. Nakalimutan ko yung lyrics ah. Tapos kakanta niya siguro niyan. Nalala ko yung tatay ko eh. Matanda na tatay ko, 86. So, nililigawan niya yung nanay ko na namatay na. Kung nabuhay pang nanay ko ngayon ay 90 years old. Niligawan niya noon, kinakanta niya, sa higad silang bukid, may isa katuburan, larawan sang kagayon. Lubos ko siyang makitaan. Yan, kagayon, kagandahan. Ibig sabihin, ang salitang Ilonggo, magayon sa Bicol, pareha, halos pareha. So anyway, ito po yung kanilang buhay. So nagsimula, lumaki. Alam mo yung the legend that I have read and I have heard about them, about the family.
sobra na 10,000 ang kanilang empleyado sa buong Pilipinas. Kaya lahat po na tumatakbong presidente, lumalapit dyan. Pati si Duterte, lumapit yan kay Ma'am Olivia Yanson para lang matulungan si Duterte nung tumatakbo siya. At tinulungan ka din ni Duterte, nakabalik tulong si Duterte. Actually, suspect pa nga si Duterte kung bakit nagkahiwa-hiwalay mga yan eh. So anyway, ito po, nung buhay pa yung tatay nila, si Ricardo Yanson Sr., ay nagpagawa po sila magkakapatid. Pinirmahan ni nanay nila na si Olivia, ni tatay nila si Ricardo Sr., at lahat ng mga anak. So tingnan natin sino ba yung mga children. Alamin natin the children. Names of the children. Ricardo Yanson Sr. and Olivia Yanson Sr. Yanson. Makita ko lang, bako ko lang mga pangalan. So base sa nabasa ko po sa mga lumalabas sa media, lalo sa digital media, digital news pa yon, ay tingnan natin. Ano ba yung pangalan ng media na yun? Ay hindi ko makita pangalan ng media na yun ah. Digicast Negros. Digicast Negros yung social media na balita. So nabalitaan ko rin po ay ganito po yun. Buhay pa yung kanilang nanay at tatay ay ang ginawa nila, nagkaroon sila ng agreement na kung tawagin nila ay parang sabihin na natin extrajudicial, pero hindi pa extrajudicial settlement or agreement, memorandum of agreement among the children at saka nanay-tatay. Nakalagay po ang pinaka-main na agreement nila. Ito po ang gumawa nito ay isang abogado na gumraduate sa Ateneo de Manila. So ang ginawa nila na hatian, ganito. Kasi siyempre, dami-daming hatiin, di ba? Ang gusto ng nanay at tatay ay buo na maiwan sa mga anak ang mga kayamanan. Nagiging family corporation na to, ayaw nila mapunta kahit konti sa ibang tao. So, ang ginawa, pumirma sila lahat ng magkakapatid at pati yung tatay nila. Sino ba yung mga magkakapatid? Yan, kinukuha. Ang magkakapatid po si Roy V. Yanson, yung pinakamatanda. Ay, hindi pinakamatanda, pinakaagot ito, kundi pinakabata. Tapos Emily V. Yanson. Tapos si Jeanette Yanson Dumangkas. Dumangkas ng apelido. Tapos si Maria Lourdes Celina Y. Lopez. Yanson Lopez. Si Ricardo V. Yanson Jr. Si Leo Ray V. Yanson. The youngest. Ito pala ang naghawak ngayon ang bumubuo ng Y2 ay si Leo Ray V. Yanson at saka si Jeanette Yanson Dumangkas. Yan. Ang kasama nila, nanay nila. So, sabihin na natin ganito ang wala po silang tinatawag na specific na shares of stocks about isa. I-assume mo na lang na nakabase sa batas. Nung buhay pang nanay at tatay, ang may-ari ng lahat ay nanay-tatay lang. Kaya that explains also the reason siguro kung bakit wala silang mother corporation na kung saan ang mother corporation ang mamay-ari ng mga shares. Kumbaga, parang individual na to, pero yung nagtayo sila ng kumpanya, daming kumpanya, may series.
may Mindanao Star, mayroong Rural Transit, mayroong Balyacar Corporation, mayroong Series, mayroong Bachelor Express. So, yan po, pinagtayo sila ng kumpanya. Tapos, nung hinati-hati na to, sabi sa kanilang agreement, nakalagay doon, kung mamamatay man, kung sino sa dalawang mag-asawa ang mauna, kapag mayroong mamatay, si Yanson man o si Olivia, ay automatic, ang lahat ng kayamanan ay mapupunta sa lahat ng mga anak. So, 6 na mga anak. So, in effect, kung yun ang masusunod na kontrata, hati-hatiin ng lahat ng mga magkakapatid. Equal hati. So, 6. Alam mo, pag sabihin mo lang 100 billion, may 100 billion. Sa tingin ko may 100 billion, mababa pa yan. Ang kanilang kita. Sa tingin ko, umabot pa ng ano yan, kalahating trillion. So kung gano'n, halimbawa sabihin natin 600 billion ang kanilang kayamanan. At kung namatay si Ricky Senior, namatay, so automatic, matitrigger ngayon yung pag-agreement na magpapatupad na. Magiging pag-ari na ng 6 na magkakapatid. 0 na yung nanay. Ngayon ang nanay, pero titira yung nanay, bigyan din siya sustento hanggat siya'y habang siya'y nabubuhay sa mundo. Ganon po ang agreement. Ngayon, ang nangyari, dahil because of that, namatay ang tatay, so nag-take over ngayon ang majority at pinatakbo yung pinaka-mother corporation. So, majority, 4 sila. Si Ricky, sino pag iba? Si Roy Yanson, nakasama si Roy, si Emily, si Ricardo Jr. at saka si Leo Ray. Yan, saka si Roy. Si Roy nasama, si Emily, 2, saka si Celine Lopez at saka si Ricardo Yanson. Ang kalaban nila, si Leo Ray na pinakabunso at saka si Jeanette. Kasama nila ang nanay nila. Pero nung kinuha pala, nung namatay tatay nila, kinuha na ngayon ng 4 ang management ang pagpapatakbo sa kanilang korporasyon. So kinuha nila ni Roy, ni Emily, ni Ricardo at saka ni Maria Lourdes Celina Lopez. Hindi nagtagal, July 19, 20, pwedeng magkabali. Ano ba yan? 2020 ay, Hindi yan. July 7, 2019 ay inagaw naman ng grupo na nila ni Leo Ray at saka ni Jeanette at saka yung nanay nilang kasama nila. Pero kung titignan mo, talo na, mas majority ngayon ng 4, di ba? Pero, nung nakuha na ng 4, inagaw nila sa kay Leo Ray na bilang nagmamanage. So ngayon, ang nangyari, lumaban yung nanay at saka yung 2 niyang anak. Kalaban lang yung 4 na anak niya. Anong katwiran ng nanay? Hindi ako na, sabi niya, hindi daw siya na-informahan ng maayos dun sa kontrata na yon. At bago niya pinirman, kaya pina-anal ko. Parang gano'n, ina-annulment. Within 5 years, pwede mo ma-anal kung feeling mo naloko ka sa kontrata. So, nangyari, inagaw nila, minintin nila na sila ang majority kasi ang share ng nanay, kung walang agreement, ay kalahati ng conjugal property. Pag hinati mo ngayon, ay kung hindi na sa conjugal property, may mga anak, na sila? Maghati-hati ngayon ng
Ang paghati-hatian ng mga property is kalahati lamang na napertin sa tatay nila. So ang tatay nila ay, sabihin natin 100 billion para madaling kumpitin. 100 billion pala ang kanilang propiedad. Namatay si tatay, naging 50 billion ay ang isang 50 billion itatago ngayon ng babae, si Olivia Yanson. So ang paghati-hati nila yung natirang 50%, 50 million. So ilan sila? 6 na magkapatid plus isa na ina. So 7 divided by 7. So ang mangyari niyan is 10 divided by 7. So 10, 7 is 1, may extra na 3. So sa 7, 30, 3 times 27, 27. So 1.3333 ang 13%, 13.33% ang bawat isa. Kung pantay dun sa kalahati. So, kung 13.33% ang magkano share ng nanay? Kung susundin na ibasura yung agreement, 50 plus 10.33, 60.333. So, majority sa ngayon, kung isama yung dalawang anak niya na share 10.3, 10.3 magiging 26.7. So, 26.7 plus 50, that is 87.7 ang share per percent. So, ngayon, ang natitira ngayon sa apat na magkapatid, so 100 minus 87, that is 22.3% ang natitira sa apat. So with that, talo ang apat. Pero ang mangyari dito is, para may tuloy ito, nagsampa ngayon yung nanay sa korte sa Bacolod na ipinabaliwala yung agreement. Ang ginawa sa agreement, kung mo nagdesisyon ng korte, sinabi ng RTC, invalid, null and void yung reklamo, anal na ang estate planning nila. So kung anal na, masusunod ngayon yung gusto ng nanay kasi majority siya. So ito, salitang Ilonggo, pagkatapos niyan, ibig sabihin, kung inasundin, talo yung magkakapatid. So meantime, noong nagmamarriage pa ang magkakapatid na apat, ay nilipat nilang 803 million na pera sa bangko, nilipat nila sa kanila. Hati-hati yung mga apat. Siguro hati-hati. Hindi ako sigurado kung hati-hati. Basta may nilipat, 803 million lahat. So ngayon, because of that, kinaswan sila ng qualified tip ng nanay nila. At nilabasan ng Regional Trial Court ng Bacolod ng warrant of arrest sila ni Ricky Jr. So hindi natin alam wala sa bansa si Ricky Jr. Pero hindi lang yun ang pinakahuling kaso yun. Ang unang kaso ay criminal case na kung saan kinasuhan niya ang mga anak niya na ang tinatawag na pamimilit, grave coercion. Hindi ko alam kung anong makon kasi hindi ko alam yung nangyaring yun. So ganun bang nangyari? So in other words, pakinggan natin ang fighting words ng kanilang nanay. Sa tingin ko baka makita pa ng mga anak niya. Yan Pangayo po sa ilasang peace. Ikalulag nilang magkapita po, ikilawan tayo. Nanghingi daw siya sa apat niya mga kaanak ng peace. Pero ayaw, edi laban sa kaso. Hindi ko sa kami dito. Pangayo po sa ilasang peace. Ikalulag nilang magkapita po, ikilawan tayo. Hindi ko sa kami dito. Sige nanay, tama na. Ano na yan, 92 years old. So, in other words, meron tayong masaklap na sitwasyon dito. Ano ba tayo? Ang tanong ko ngayon is,
Sana mas matimbang ang pagmamahal ng ina sa anak o ang pagmamahal ng anak sa ina. Sabi ng asawa ko, mas matimbang ng pagmamahal ng anak sa ina. Kasi ang ina ay willing magpakamatay para maisalba ng kanyang anak. Pero ang katotohanan naman, yun ay kung maliliit pa yung mga anak. Kung malalaki na, suwail na. So, ganun po yung sitwasyon nito. At hindi na ako magtatagal. Sa akin lang ito lang muna. Kasi mag-vlog tayo patungkol dito. Magandang kwento nito. So, isa-isahin natin ito. Parang Trilyonaryo News Channel, TNC. So, yan lang po So, magandang gabi sa lahat. Sa mga taga Negros Occidental, maayong gabi sa inyong tanan. Sa Negros Oriental, maayong gabi sa kaninyo. Okay, ito po ang ating istasyon. Toto Kasing Tirador! Sabi ni greatest Ilocano singer, Freddy Aguilar, ang nagwawagi ay hindi umayaw. Ang umayaw ay hindi nagwawagi. Sabi ko naman, walang api kung walang magpapaapi. At isa pa, laban. Laban lang. So, kasi ang lahat ng success ay pagpatuloy lang. Sino pang iba? O sige, paki-like na lang. Lang yung mga kwan ko. Ito, dadako na tayo. Okay.